Kasi first time ko nakita si kuya na ganun. Nakatirik yung mata. Ayun, ando si ate katabi, inaalalayan. Talagang naninigas siya. Nakaganon yung kamay niya. Tapos nakatingin lang siya sa taas. So ano nga ba nangyari kay Sir Gavin? At totoo ba na may gantong klase ng karamdaman? So base po sa video nila, parang nakakaranas po siya ng tinatawag na panic attack. Ang nangyari po dito, yung pasyente nakakaranas siya ng sobrang palpitations or pagkabog ng dibdib na hindi niya makontrol. Sobrang bilis ng paghinga. Yung iba parang nahihilo or parang gumagaan yung ulo nila. And yung iba naman para sila nabubulunan or hirap na hirap talagang huminga. Ang mahirap din po dito yung psychological effect kasi po may kasama yan na parang intense or sobrang takot na hindi nila ma-determine kung saan nanggagaling. Yung mga pasyente ko po, di-describe nila yan na para silang mamamatay na within few minutes, tapos parang paparating yung masamang mangyayari sa katawan nila. Yung iba naman para daw silang mababaliw or parang mawawalan ng control sa sarili. Gumagamit po sila dyan ng brown bag kasi po yung silbi nun para po maibalik yung carbon dioxide sa loob ng katawan ng pasyente. Kasi po pag nagpa-panic attack, sobrang bilis huminga. Laging nilalabas ng katawan mo yung carbon dioxide and hindi po maganda yon, masama yun sa katawan. Pero ingat lang po sa paggamit ng brown bag kasi po hindi po yan applicable sa lahat ng situations. Kaya po ang pinakamagandang first aid dyan, yung grounding technique. Kung nakaranas po kayo ng panic attack, ang gagawin nyo lang po, pumunta po kayo sa tahimik na lugar, tapos banggitin nyo po sa sarili nyo yung 5 bagay na nakikita nyo. So kunyari ako, nakikita ko tong camera, kita ko tong cellphone, wallet, itong bottled water, and itong table. Ang ginagawa po sa technique na yan, parang dinidistract nyo po yung inyong sarili para bumaba po yung takot na nararamdaman nyo. Also very important, kung yung kasama nyo nagpa-panic attack, wag nyo pong sasabihin na nasa isip mo lang yan. Iwasan nyo po yun o kaya naman parang lilipas din yan, kumalma ka, iwasan nyo po yung mga salitang yun. Ang maganda pong sabihin nyo, andito lang ako, hindi kita iiwan, ligtas ka. So para sagutin yung intro ng video, yes po, totoong karamdaman po ito. Marami pong nakakaranas nito. Ilan po sa mga dahilan ay pagkulang sa tulog, sobrang kape, pag sobrang stress ang katawan, o kaya naman pag sobrang burnout or sobrang overwork. Para makaiwas, dapat po kompleto ang tulog, manage po natin yung ating stress, umiwas sa alcohol at yosi, at kung meron ka pong pinagdaraanan, mas maganda po nakikipag-usap sa doktor. So kung may tropa ka nakakaranas sa mga gantong senyales, share mo tong video na to.